Hello guys, welcome. So welcome po sa live stream po natin. Quick live lang talaga ako. Quick live lang po ito. Hindi ako magtatagal masyado. So mag-ano lang ako, manangamusta lang ako sa inyo sa Facebook. Naka-live tayo ngayon sa Facebook. Okay, so it's today, ngayon is 11 PM na po. At mag-share lang ako. Wait lang. Share ko lang to. Hello. So, hello po sa inyong lahat. Happy weekend po sa inyong lahat. Ngayon, actually, patulog na ako. Katatapos ko lang buuin yung bago nating website, yung bago kong website na sinop-launch ko kanina. So, it's LMTV Digital Network website. So, ayan. So, pwede nyo i-visit yung website kung gusto nyo. Share lang ako guys. Mag-share lang ako saglit. Share lang ako. Hindi ko alam kung meron ba tayo. So, ayan, welcome po. Pasensya na mabilis lang itong live natin dahil mag-aano na ako. Mangangamusta lang ako at mag-entertain lang ako ng mga questions niyo, no? Gusto ko lang makita kung marami pang gising ngayong masyadong gabing-gabi na kasi 11. Ayoko na tinatamad ako mag-setup. Anong meron, boss? Wala lang. Mangangamusta lang po ako. At mabilis lang talaga tong live natin. Mga 15 minutes lang. Hindi ako masyado magtatagal. At kung alam nyo na yung mga nangyayari, sigurado, I'm sure malam nyo na yung mga nangyayari ngayon sa entertainment, pati na rin sa iba pang mga bagay, pati na rin sa politics, sa sports. Yan, maraming ganap dyan. Sa politics lalo, magulo ng politics natin. Pero wag tayo dyan. So, gusto ko lang i-announce, guys, na meron na tayong bagong website. Pangalan niya lmdigital.blogspot.com. So, yun po yung bagong website na natin dito. So, pwede nyo lahat ng post. So, mean to say, lahat ng post na nakikita nyo dito sa FB at yung iba pang post ko sa FB o yung iba pang post na hindi nyo nakikita dito sa FB, pwede nyo nang ma-view doon sa website na yun. So, ito po yung pangalan po ng website. I-announce ko lang. So, ito po yung ating website. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. Ito yung pangalan ng website. Pakita ko lang. Ayan. Ayan po ang website ko. Yan po yung pangalan ng website. It's LM Digital Network. lmdigital.blogspot.com. Yan po yung pangalan ng website. Yan yung website address. Tapos yung pangalan ng website is LMTV Digital Network. Yan. So, dito po makakita nyo yung mga naglagay na ako ng mga post dyan. Tatlong post dyan. Tapos, pag gusto nyo panoorin yung gusto nyo basahin yung article, tap nyo lang. Sa cellphone nyo, tap nyo lang to. I-tap nyo lang, halimbawa ito, tap nyo lang tong mukhang to, pindutin nyo lang yan. Eto na, mababasa nyo na yung laman ng article. Yan, yung mga details, yung full details, yung
mga ano natin diyan, yung mga pinablish natin diyan. Yung mga sinabi natin diyan makikita nyo. Tapos pwede nyo rin siyang i-share sa social media nyo, sa Facebook, sa X, sa email. Yan, pwede nyo i-share sa Facebook. Tapos pag binalik nyo yan, halimbawa balik kayo, kasi balik tayo. Pag halimbawa gusto nyo mapanood yung mga videos natin, pwede. Pindutin nyo lang tong videos sa may tab. Pindutin nyo lang yung tab na yan. At dito kayo mapupunta sa YouTube channel natin. Yan. Dito kayo mapupunta sa YouTube channel natin. Ngayon, gusto nyo mapanood ng real quick yung mga videos natin, punta lang kayo dito sa hamburger icon to. Yung parang 3 icon na to. Itong 3 lines na to. Yan. Pindutin nyo lang yan. Pindutin nyo lang, halimbawa, pindutin nyo lang to. Kung pinindot nyo to, mapupunta kayo dito. So, ito yung sidebar na tinatawag. Dito, kita nyo yung mga videos natin dyan, yung mga videos na in-upload natin sa YouTube channel natin. Dito nyo po makikita. At po yan. Naglagay ako ng mga sample na videos dyan, yung mga ginawa nating video montage, video compilation, mga full performances, mga title cards, tapos dito sa taas naman ang tawag yung mga social media accounts natin dyan. And kung gusto niyo i-follow sa lahat ng social media accounts natin, pindutin niyo lang itong picture na to, mapupunta kayo dito. Yan. Dito kayo mapupunta ngayon sa LMTV Digital Network. Yan po yung mga list ng social media accounts natin. Dito niyo makikita. Yan, dito niyo makikita po yung mga social media accounts natin. Ngayon, halimbawa gusto niyo puntahan yung YouTube channel natin, dito pwede. So, pindutin niyo lang to, mapupunta kayo sa YouTube channel natin. Yan, dito ang mapunta sa YouTube channel natin. And then, halimbawa gusto niyo pumunta naman sa Facebook. Okay, di pupunta naman kayo sa Facebook account natin. Yan, sa Facebook page natin. Ayan. So, ganun lang siya. Napakasimple lang gamitin, guys. Napakasimple lang i-navigate. So, yan po ang ating website. Napakasimple lang ng website natin. Madali lang siya i-navigate. And soon, balak natin siya i-monetize natin siya soon. So lahat ng mga makikita yung balita, yung mga balita natin, yung mga binabalita natin sa Facebook, makikita nyo na din dito sa website na to. So kahit wala kayong Facebook, mapapanood nyo yung mga videos natin, may share nyo yung mga post natin, lahat ng articles, yung mga post natin sa Facebook, kahit wala ka sa Facebook, kahit wala kang Facebook, mababasa nyo siya. So, ito yung isa sa mga ito yung mga ano natin, ito yung naisip ko na para mabawasan yung fake news. Para mabawasan natin, makatulong tayo para mapuksa yung fake news. So, ano yung mga nababasa nyo sa Facebook, dito natin susupalpalin sa website na to. So, yun lang po. Yun lang naman. Yun ang website natin. So, yan is nasa soft launch pa lang, mga ka-mic drop. At saka sasagutin na rin natin yung mga katanungan na yung mga katanungan na bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin wala pa rin akong ginagawang aksyon dito sa mga nangaasar sa atin sa social media. Wala akong ginagawang aksyon. Maghintay lang kayo kasi busy pa tayo, pero darating tayo dyan. So, ito naman kasing itong mga nang-aasar sa ating social media, hanggang doon na lang sila, guys. Hanggang doon na lang ang kaya nila. So, wala silang magagawa at the point na wala kasi wala silang capability. Wala silang kakayahan
na gawin yung ginagawa natin. Hindi nga nila kayang magpakita ng mukha eh. Hindi nila kayang magsalita sa harap ng camera kagaya ng ginagawa natin. Ibig sabihin, mga duwag sila. Duwag, hanggang doon lang kaya nila. Tsaka, yun, yung banat kasi nila sa atin, pang elementary. Walang kwenta, kumbaga. Diba? So, may mga bagay kasi na hindi ko na lang din pinapansin kasi sayang oras, sayang ang energy. So, ang ginagawa ko na imbis na tirahin na banat ako ng banatan, or imbis na gantihan ako na gantihan, hindi gawa na lang ako ng bagong website, di ba? Hindi ko na pinatulan yun. Ito mo, nakagawa na ako ng bagong website, di ba? Nakagawa ako ng bagong website, hindi ko pinapansin yung mga nagme-message sa akin na kung nag-post si ganito, nag-post si janitor, wala akong pakialam. Sabi ko, wala akong pakialam, busy ako. Gumagawa ako ng website eh. Gumagawa ako ng website kanina eh. So, wala. May mga bagay kasi hindi mo na kailangan pansinin. No? Hindi ka pansin-pansin. Kasi KSP kasi mga ganun, kulang sa pansin, kulang sa aruga. At saka, wala. Hanggang doon na lang talaga kaya nila. Ayun. So, yun. May mga tanong kayo. Kung may mga tanong kayo, tanong lang kayo sa comment section natin. We're on live, guys. Live tayo. Live ako sa FB. Okay. Pasok. Okay. Kung may mga itatanong kayo, tanong lang kayo, guys. Mabilis lang to. Sobrang bilis lang, guys. Sobrang bilis lang ng live natin. 12, 15, siguro 20 minutes na ako magla-live dito. So, yung mga yun na, tsaka nakakasawa na po mga sinasabi nila kahit sila na rin po, sawa na rin. Kaya, lipat political na. Lipat political vlogging na sila. Yung iba, political vlogging na eh. Tama, wag mo nang pansinin yung mga yan, tama. Sabi ni Yana Javier, shoutout sa'yo. Saka kay Mix Alden, shoutout sa'yo. Isa lang yung nakapansinin. Ang ginagawa ko na lang is magpakalat ng tamang balita. Yun lang. Pakalat ng tamang balita and building a website. Yun ang isa sa mga mission ko talaga. Yun yung dream ko na makagawa ulit ng website. Kasi tagal ko na rin hindi nakakagawa ng website. The last time na gumawa ako ng website is para nung nasa business pa ako, nasa networking pa ako. Nakagawa ako ng website doon. Ang naalala ko pa tawag doon eh, the Pinoy Netrepreneur pa dati. Yun yung isa sa mga, yun yung unang website na ginawa ko. Tapos mga isang taon din kung nagamit yung website na yun, nakabili pa nga ako ng domain nun eh. Pero ito nga, bala ko nga lalagyan ko ng domain sariling domain yung website ko. Pero in the future pa. Bala ko kasi papamonetize muna natin, tapos yan na. Kumbaga, palinis yung maganda yung balita natin, totoo yung balita na, tapos bayad pa tayo kay Google, di ba? Di ba ang saya? So, kasi maganda yung natin, maganda yung hangarin kasi natin, maganda yung mission natin. Nagpapakalat tayo ng tamang balita. So, admin, mawawala na ba ang Showtime? No update sa kanila. As per checking, wala pang announcement ang GMA at ang ABS-CBN. Maghintay tayo guys ng announcement from GMA and ABS-CBN kung itutuloy pa ba nila ang renewal ng Showtime sa GMA. Pero balita ko, ang nagpo-push dito na mag-renew ang Showtime sa GMA ay si Annette Gozon, si Ma'am Annette Gozon, si Attorney Annette Gozon. Alam ko siya lang yung nagpo-push na i-renew ang Showtime. At hindi ko kasi maintindihan bakit
parang si Goson pa rin yung nasusunod. Sila Goson pa rin ang nasusunod dyan sa GMA. Ang president dyan ay si si Duabit na, di ba? So dapat si Duabit na yung nasusunod, di ba? I think si Goson, si Ma'am Anet lang talaga ang nagpo-push na i-renew ang Showtime eh. Pero ang mga fans na mga true fans ng GMA, yung mga true fans, yung mga mabait na fans ng GMA, ayaw nila. Yung may mga fans ng GMA na ayaw nila. Kagaya yan, sila Procnoy din. Ayaw din nila, sila Ted, ayaw din nila eh. Nararamdaman ko ayaw din nila ng Showtime. Mas gusto nila is either ilipat ang TikTok clock or magkaroon ulit ibalik ulit yung tape. No, balik ulit yung tape incorporated sa noon time slot. Pero hanggang ngayon wala rin naman kasing balita tungkol dito sa tape eh. Hindi pa rin sila, kumbaga hanggang planning pa rin, hanggang coming soon pa rin. So nasaan yung nasaan yung tape incorporated nila? Wala, mukhang hindi na babalik eh. Genesis Sheldon Tagesa Lasso, shoutout sa'yo. Magandang gabi, admin. Magandang gabi din sa'yo, bro. Yung work mo, yun nga, hiring pala tayo, guys. Hiring kami dito sa LMTV Digital Network dahil naghahanap kami ng mga co-admins para sa YouTube channel natin na LMTV Digital and LMTV News Channel. Yan po yung mga bago nating news channel, yung bago nating mga news channel sa social media, dyan sa YouTube at saka sa Facebook. So naghahanap po kami ng mga magagaling na admins na marunong gumawa ng video, marunong gumawa ng content. At syempre may requirements tayo, hindi naman tayo mag-fire ng walang requirements, di ba? So kailangan active kapatid and so legit dabarkads ka para magkasundo tayo. Tapos pangalawa, kailangan knowledgeable ka in Canva, in Photoshop, Canva or Photoshop, kahit alin doon guys, kahit alin doon ang expertise mo, pwede sa akin. Tapos KineMaster, tapos StreamYard. Kailangan KineMaster is for video editing. Yung StreamYard naman is for streaming. So, halimbawa may live stream tayo, kayo yung magpe-prepare ng live stream. No? Ako din naman yung magla-live stream, guys. Ako yung magla-live stream. Kayo yung mga co-admins ko, yun yung magsi-setup lang ng live stream. Pero yung KineMaster, pwede nyong gawin yun. As a co-admin, pwede kayong gumawa ng video sa KineMaster. Yun yung ginagamit nating software. Ginagamit nating app sa cellphone. No? Tapos, kailangan willing to create 5 to 10 minute videos every 2 to 3 times a week. Sa YouTube channel po ito. YouTube channel. Tapos, willing to be added sa GC natin. So, meron tayong GC. I-add ko kayo sa GC kung anong yung GC natin para lagi tayong magkakausap-usap, no? Tapos higit sa lahat, kailangan marunong mag-research. Marunong kayo mag-research. Hindi yung basta post lang ng post, hindi lang yung basta makapost lang. Kailangan marunong ka mag-research. Marunong ka, lalo na pagdating sa mga programa ng TV5 at saka sa Itbulaga, marunong kang mag-update, marunong kang mag-research, lagi kang nanonood para laging accurate yung update mo. So, ganun yun yung mga requirements lang naman na kailangan natin. Siyempre, kailangan ready ka emotionally, siyempre, sa pagko-content kasi part ka na ng team natin. So, kung interested kayo at team nyo, ikaw yung hinahanap natin, magsabit lang kayo ng sample video or sample work mo or sample post mo sa ating email address na nakikita nyo sa ating page. It's lmtventertainmentph@gmail.com. Again, that's lmtventertainmentph@gmail.com. So, pwede na kayo mag-send ng video at ng post nyo dyan
At titingnan ko kung maganda. Ako nang bahala sa screening. Yun. Siguro ako mag-interview sa inyo. Ako na rin mag-interview sa inyo. Don't worry. So, yun. Lumilevel up na yung brand mo, boss. Shoutout kay Richard Carpentero. Salamat. Kay Mix Alden. Yan. Buhay pa po ba si Clown Salvacion? Yun na, buhay nga. Buhay nga, sabi, buhay siya. Nakakapag-post siya. Nakakapag-edit pa nga daw siya in-edit pa niya nagagawa niya edit yung mukha ko di ba? StreamYard, gumagamit ako admin, nag-live ako dati sa YouTube channel ko. Nice. Sige. Sige, good. Don't worry, ako lang naman din na magla-live doon. So, actually, pwede ka rin mag-live doon. Pag gusto ko ikaw naman na magla-live, di mas maganda. Di ba? Ayun. So, sabi ni West Philippines, baliw, babalik daw ang tape. Kailan kaya? Yan ang tanong. Kailan babalik? Anong araw? Ano na? Anong petsa na? 24. November 24, magtatapos na ang taon, mawawala na ang analog. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang tape. Diba yung Best Philippines? Parang kasi niloloko nila yung mga followers, niloloko nila yung mga sarili nila. Wala talaga Wala talagang babalik na tape incorporated. Kasi nga, ang laki ng utang nila sa GMA. ang ingay ng ang ingay kasi ni Salvacion Ang ingay Pero hindi ko na pinapansin kasi nga wala namang kakwenta, wala namang sense yung mga post niya. Walang sense, guys. Hindi naman ako kikita. Hindi ako kikita sa mga walang kwenta niyang post. Walang kwenta. So, ang ginagawa ko na lang sabi ko dun sa isang nagsumbong sa akin, sabi ko, bahala sila dyan. Busy ako. Sa October 2025 ay full launch mo na ang online portal po. Oo. Nag-umpisa pa lang siya, soft launch pa lang ngayon, guys, yung website. So, kung gusto nyo bisitahin, punta lang kayo sa lmtvdigital@blogspot.com. Ayun na nga, hamunin mo ng live vlog podcast. Kasi nga, hinahamon nga namin kasi trending central nga, hindi sinipot Sa akin pa kaya. Kasi wala silang mukhang maiharap Ano lang Corina Sanchez lang yan. May buka ka bang may harap? Wala. Di ba? Binibigyan na siya ng platform, binibigyan na siya ng pagkakataon magsalita, pero wala. Hindi niya kaya kasi bakit? Duwag Wala na, tape incorporated, focus na sa kasambahay party list ng government. Malamang iyan na ngayon gagawin ng mga lasos, mga ka-mic drop. Kasi nga, since malapit na rin ang eleksyon, syempre yung mga politiko nakagaya ni Congressman Romy ay magpo-focus na lang yan, ialala na lang yung pera nila sa eleksyon. Yan. Sa eleksyon na lang po nila yung kanilang pera. Imbis na ipamigay na lang nila sa mga may hirap, edi gastusin na lang nila sa pangangampanya para sa party list nila. So, good luck na lang kay Congressman. Pero ako, solid ako, Tito Soto tayo. So nga pala, open yung stars natin Gusto nyo mag-comment at saka gusto nyo mag-send ng stars, pwede. Send kayo ng stars. Pwede. May dyan. Pwede kayo mag-donate ng stars dyan. So, yun nga. Kasi nga, yun mahirap kasi mahirap magsalita na pag ayoko mag-toxic. Ayoko silang sabayan, ayokong ibaba yung level ko sa kanila. Hayaan natin sila. Hayaan ko na lang sila. So, Tito Sen 2025, sabi ni Mix Alden. Tama. Tito Sen, huwag nyo kakalimutan si Kuya Mark Gamboa, aka Models of Manila.
Kasama yan sa iboboto ko. Siya yung number 12. Kung si Tito Sen number 1 senator ko, si Mark Gamboa, number 12 yan. Number 12 yan sa listahan ko. DTV5 sa 2025, correct? Tama. Shift to DTVPH. Tama. Oo. Kasi nga, TV5, halos isang linggo, isang dekada nila isang dekada na nila pinag-aandaan to. At from the very start, tanggap nila ang ISDBT system ng Japan. Hindi kagaya ng kabilang network na sinasabi nilang ready sila, pero umaapilan sila doon sa NTC na ibang TV system yung gamitin, hindi Japanese, kundi gusto nila European para mas marami silang mailagay na station. Hindi sila maunahan. Siguro para hindi sila maunahan, o kaya para kasi pwedeng pabor sa kanila, o yun, pwedeng pabor sa kanila yung TV system, yung DBB, kaya nila pinupush, kaya nila pinipilit, pero hindi sila pinagbigyan ng NTC. So, well, ganun talaga. So, tuloy, sila yung nauuli. Sila yung nauhuli ngayon. Sila ngayon nagkukumahog na improve yung kanilang digital reach. Lalakas din yung TV5 balang araw, let enemies win kasi sa atin huling halak. Correct. So yun nga, yung ginagaya natin, yung pagpo-post ko ng power sa 2025, ano yun? Naisip ko lang din yun kasi yung dati, di ba? May station dati na gumawa ng ganun, power. Nilagay ko naman Channel 5, no? Channel 5 ang nilagay ko. Kaya parang pang-asar ko kasi yun. Pero totoo yun, guys, Channel 5 is talagang sila. Nagpo-focus sila ngayon sa pagpapaganda ng digital reception nila. Digital reach. Kasi isang taon, mas nauna nilang pagandaan tong digital kaysa sa GMA. Pangalawa sila sa ABS-CBN. Siyempre, ABS-CBN ang una eh. So, yung may mga franchise, sabi ni Richard Carpinteros, wala man lang HD format sa pay TV like Signal and Sky Cable. O, tama. Si HD. Yun, alam niyo, TV5 ang isa sa mga networks na may HD channel na. Hindi kagaya, pero yung isang network dyan, hanggang wala pa rin HD. Kasi nga, tiwala sila masyado. Nagtitiwala sila masyado sa mga sarili nila. Nagtitiwala masyado yung may-ari dun sa na marami silang audience, lahat walang choice yung mga tao, pero ang totoo niyan, may choice na mga tao ngayon. Merong TV5, di ba? Merong TV5. Lalo na ngayon, ang TV5 ngayon is bonggang-bongga, di ba? Kompletos, rekados mula umaga, tanghali, gabi, di ba? Umpisa mo na sa SpongeBob, tapos all the way ninyo papuntang Itbulaga, di ba? Tapos yan, kwentuhan sa Quizmosa, yung chikan sa Quizmosa. Tapos si Idol Rapi, si Rapi Tulpo, face to face muna. Si face to face, si Ate Coring. Susunod dyan, Will to Win na, di ba? Will to Win, tapos balita. Tapos ng balita, Batang Quiapo, ABS-CBN Black na, lahat. ABS-CBN Black sa prime time. So, magaganda yung mga program ng kapamilya doon sa Channel 5 na. Tapos niyan, Frontline Tonight na. Diba? Ang ganda ng schedule ng TV5, ng programming schedule ng TV5. Every day yan, every day. Tapos pag weekend, syempre hindi rin papahuli, diba? So, kung gusto niyo mapanood ng mas malinaw yung TV5 at mga ibang programa sa TV, sa digital, I recommend ang pinakamagandang bilhin nyo is Sulit TV.
Solid TV powered by TV5. Kasi, ano lang siya, mura lang siya, 780 pesos lang. 708 pesos lang si SRP at may ano na. At saka may mga tawag dito. Siyempre, kailangan mo i-rescan siya. At saka, siyempre, hindi mo kailangan ng ano doon. Hindi mo kailangan ng magbayad ng mahal dahil sabi nila yung ibang kabilang Digibox may recorder na hindi gumagana, no? So may gina ditong Solid TV ito, kahit walang recorder to, mapapanood mo naman ng malinaw yung lahat ng channel. Hindi lang yung isang channel lang nasisira or what. Lahat ng channel. Siyempre, ang pinakamaganda doon, pag Solid TV ang ginamit mo, siyempre, channel 1 is TV5, siyempre, di ba? Nasa number 1 is channel 5, is TV5. Tapos, sumunod doon, 1 PH, 1 News, 1 Sports, di ba? 1 Sports, pala, 1 Sports. So, tapos, yung, pa ba dito? Basta yun, basta mga channels ng TV5 ang muna ang mapapanood ko. Tapos susunod doon yung sunod na may GMA, may ABS, may RPN, IBC. Yan po yung pagkakasunod-sunod. So, maganda dito, one-time payment lang guys ang Solid TV Box, 780 lang. Good morning kapatid, pag 5:30 AM. Ayun nga pala, good morning kapatid, huwag natin kakalimutan. Bago mag-SpongeBob, good morning kapatid muna, tsaka Coco Melon. Right now, ilan ba ang channel ng TV5 sa digital? Syempre meron tayong 5.1 TV5, 5.1 yan. 5.2 is RPTV, 5.3 is One Sports. Yan ay digital channel ng 5. Yung sa RPTV, bukod sa meron silang 5.2, channel 5.2, meron din silang channel 18.1 and channel 18.2. Yan. Yun po ay, yung channel 18 na yun po yung mismong channel nila sa RPN 9. Yan po yung digital channel ng RPN. So, dalawa po ang channel na ine-erehan ngayon ng RPTV. Yung isa channel yung sub-channel ng TV5, tapos mayroon din sila sa sub-channel ng RPN. So, di ba ang galing? No? Ang galing. At maganda dito, marami nang nakakapanood. Mas marami nang aware na mayroon ng RPTV. May alternative na silang panonoorin. No? One Sport din, ganun. So, sana ako naman, wish ko, sana yung HD channel ng TV5 ilagay na nila sa Free TV. Tsaka yung 1PH, gawin na nilang bagay 1PH is parang ANC din, paid TV talaga. Pero gusto ko sana yung TV5 HD gawin na nilang digital Free TV. Yung RPTV may HD format sa Free TV. Kaya ba yan ang nilibrand yan? Oo naman. Oo, hindi nila kaya yan. Walang free, wala kasi tawag dito. Walang HD channel kasi hindi nag-invest sa HD channel yung GMA. So, congratulations ulit sa Gilas Pilipinas. So, nga pala, Gilas Pilipinas is nanalo sila, tinambakan nila ang Hong Kong. As usual, yun, tinambakan nila ang Hong Kong sa kanilang FIBA Asia Cup qualifiers. Natin score. Tingnan natin yung score. So, ang final score nun against Hong Kong is 93 Philippines, 54 Hong Kong. So, yan. Congratulations. Congratulations sa Gilas. Napakalakas. So, may 1PH dati sa TV Plus during pandemic. Oo nga eh. So, nga. So, pasensya na yun nato ko. So, yun, 1PH sa TV Plus. Ewan ko, meron pa bang 1PH sa TV Plus? Sa free TV? Kung wala na yata. Pero kasi 1PH, 1PH yun eh. Free TV yan eh. Baka naman Brad hindi mo na-rescan. I-rescan mo baka hindi lang nasagap.
Yun lang naman guys ang update natin. Siyempre, like I've said, hindi ko pinapansin yung mga basher na yan. Wala nang sense. Wala nang sense guys. So, yun. Wala na sa TV Plus ang Soul TV ang One Piece na signal. Okay. Ayun. So, yun lang. Yun lang. May mga questions ba kayo? May questions kayo? Magtanong lang kayo. Tanong lang kayo. So, yun nga, laman na natin na may isa na namang GMA7 show na hindi pinalad na umabot hanggang New Year. So, yung AHA ni Mr. Drew Arellano is namaalam na pala kaninang umaga. Yun, wala na. Sabi, ito na yung huling post nila guys, yung AHA. Sa AHA. Ito na yung nila. Huling post nila dito kanina. Ayan. Yan ang huling post nila. Parang nangyayari kasi sa parang silent farewell yung ginawa nila. Walang sabi-sabi. Walang sabi-sabi yung GMA na tatanggalin na pala nila yung AHA. Ito naman mga vloggers na to, mga vloggers ng tape na sina Procnoy, akala nila Showtime naman daw yung mawawala. Kaya na Showtime yung mawawala kasi parang di ba magsing tagal ang AHA at saka Showtime, akala nila mawawala na. Parang mawawala sa ere. Yun pala, kala nila yung ABS-CBN na mawawala. Yung sa Batang Quiapo, ang kala nila kasi Batang Quiapo mawawala sa airing pala. Nagulat sila. Yung AHA ni Drew Arellano sa Channel 7 na naman ang mawawala. Ilan na ba? Ilang shows lang nawala sa GMA yung taon. Marami na guys. Nag-umpisa lang sa tahanang pinasara tapos nagsunod-sunod na siya. Wala kasi wala na. Ayun na ng mga tao. Nagsawa. Ito nga yung disadvantage pati na yung nagfe-fade na yung sa TV natin. Kasi mas marami nang nanonood online. So, wala. Yun ang natin. Yun ang reality ng TV. Yun ang sad reality ng television. So, reaction mga kay Best Philippines kasi siya lang ang kapuso defender na maka-analog cable. Yun ang problema sa kanya. Pag nawala yung analog, paano siya, di ba? Dapat maintindihan nyo ng lahat, maintindihan to ng marami na ang analog is hanggang hanggang na lang siya, hanggang 31 na lang siya. Wala na. So, mawawala na lang ang analog, hindi pa rin bumabalik ang tape. So, yun na nga. Kasi hindi na natin kasalanan yan. Kasalanan nila yan. Yung mga vlogger kasi, masyadong assuming, kala nila kasi babalik. So, ngayon, yung dati lang kinakampihan na Showtime, ngayon, nakalaban nila kasi nga, gusto nila ipasok yung So, ipasok yung diba? Gusto ipasok yung tape. Ayun. Basta tayo, mag-backread lang ako guys. TV is dying na kasi dinodominate na ng online streaming services like Netflix. Yung mga balita, hindi na masyadong nanonood ng mga tao ng balita sa TV. Sila sa online na. Tapos nandito pa tayo, di ba? LMTV Digital, di ba? Kasi nga, wala na TV dying na kasi nga. Kung may TV man, Smart TV. Kasi Smart TV, pwede ka mag-connect sa online.
Pero kung tatanungin guys, gusto ko na ng ano. Mas gusto ko, alam mo mas gusto ko talaga itong digital. Gusto ko yung digital matapos na. Matapos na yung analog para magkaalaman na kung sino talagang network ang mas naghanda at sino ang mabilis, di ba? Ayoko rin kasing mag-overtime. Sa work, lalo na sa work, stress. Ang alas 2 sa out namin, tapos may iwan ako na stress. Parang hindi, sa bagay dun sa namin, hindi naman pwedeng mag-post o post shift. So, yun lang. Yun lang naman yun lang naman ibig sabihin dun. So, wala. TV is dying na kasi. Maganda ngayon kasi, sa online, online era natin kasi. May gusto kang panoorin sa TV, di ba? May gusto kang panoorin sa TV, mapapanood mo kahit hindi mo siya naabutan sa TV. Mapapanood mo siya sa online. Ganun siya kasimple. Ngayon, sabi ni Richard, sa Mega Manila muna sisimula ng analog TV shutdown po. I think nabanggit na namin yan dati sa Trending Central na kung ano yung mangyayari. Alam ko na siguro dahil kayo hindi kayo panggabi. Ako kasi panggabi ako. So, nalalaman ko. So, sisimulan nila yung analog TV shut-off. Metro Manila, lang yan, this month lang yun. Sa January lang nila umpisan. Pero sa mga susunod na buwan, uunti-unti na yan sa mga probinsya. Kasi na tayo nakalampas na tayo sa threshold 80% na po 82% na gumagamit ng digital. So pwede nang i-shutdown yung analog. Wala nang gumagamit masyado So ang ko na lang siguro, may papayo ko lang para sa akin. Kung since alam na natin na may malaking problema since alam niyo na natin, di bumili na kayo ng solid TV habang mura pa. Kasi hindi natin alam, baka last hour baka may manamantala na tindero diyan, tapos sasabihin yung solid TV, di ba, 1.5 na, di ba? Nasa last day ka na ng analog. Hindi na makabili kasi tinaas na yung presyo, di ba? May magugulang na ganun So, para safe kayo, bumili na kayo ng solid TV ngayon pa lang. Ngayon pa lang magano na kayo. Bumili na kayo ng digital setup box nyo kasi pagdating ng December 31 baka magkaubusan ng supply. Maniwala kayo sa akin, magkakaubusan ng supply pag hindi kayo bumili ngayon. Pag hindi kayo bumili ngayon, bumili pa kayo sa last minute, ay mahirapan kayo. Bumili na kayo. Actually, meron na ang gobyerno natin namimigay ng bagong Pilipinas yata na Digibox. Parang digital na generic. Ginawa nila yun best para mapabilis yung transition natin. So, bye analog TV. Thanks for the memories. Ngayon, inisip ko dito, pag shutdown ng analog, ano kaya yung mga magiging paandar na mga TV network, no? Di ba sa Amerika, naalala nyo, may mga kanya-kanya silang paandar bago mag-shutdown yung analog. Sa Australia may nakita ko dun, gumamit sila ng lumang video. Yung mga lumang sign-off videos nila dati, ng mga 1950s pa. Ang galing na naibalik nila yun. Sana mayroon dito kasi kung sa ABS-CBN sana ang ganda sana Ang ganda sana ng outro no? Ang ganda sana ng exit nila sa analog kung hindi sila nag-shutdown. Marami silang maipapakita sa atin ng mga lumang video ng ABS Yung mga pre-martial na pre-martial na videos nila, ipapakita yun May papakita sana yun. Kaso hindi na nila kailangan gawin yun kasi nga nasa na sila
nasa A to C na sila. Wala silang franchise. Baga nauna na sila eh. Wala silang franchise. Yung A to C nakapag-migrate na from analog to digital, nauna na sila. Tapos, itong sa mga online, syempre kailangan pa namin malaman kung ano pa, kung check pa namin kung ano pa siya, kung okay pa siya, diba? Analog TV, panahon pa ng Windows 98 XP, Nokia 3310, Walkman, BCD era. Tapos may voice over pa si Pierre. Maganda sana no? Maganda sana, no? Kung hindi sana nag-shutdown ng ABS, no? Siguro yung analog shut off nila na exit, pag-exit nila, pag graceful exit nila, puro mga lumang videos ng ABS. Gusto ko sana makita yun eh. Gusto ko makita yung mismo yung lumang station IDs nila. So hindi yung mga mock-up lang. Gusto ko mapanood yun eh. Sila siguro ang ganda sana eh, kaso wala na sila sa Free TV. Ang nasa Free TV man sila pero nasa Zoe 11 sila sa A to Z. So wala rin. So, abang-abangan na lang natin yung mga paandar ng mga TV network. TV5 gusto ko rin makita ko anong mga itsura nila nung 1960s, yung pre-martial law. Kung ano yung mga station ID nila nung mga panahon na yun, di ba? Sari Manok station ID ang naabutan ko, o nga. Pero alam niyo ba, ang Sari Manok ng ABS-CBN na hindi nila unang ginawa noong 1993. Hindi yan yung first time, hindi yan yung 1993, hindi yan yung first time na ginamit nila ang Sari Manok. Yan ay matagal na nilang ginamit yan nung pre-martial law era pa. Kung hindi kayo naniniwala, eto, ipapakita ko sa inyo. Ewan ko kung nandito pa yun. ABS-CBN, Sari Manok. Ito yung nangyari, ito yung ginamit na yung Sari Manok na to nung nag-start na silang mag-ere in color television nung time na yon. Hindi ko alam kung makikita ba natin yon. Ito kasi mga nakikita ko dito ay mga Sari Manok na yung Sari Manok na 1993 version. Pero meron sila niyan Sari Manok na na 1960s version, yung pag-umpisa pa lang nila sa pag-transition nila sa color television, sa color TV. Una nilang ginamit yon pre-martial law era pa. Admin, yung post ba ni Pep nung isang araw? Teka. Nawala ako. Nung araw, ba ni Drew ang tinutukan niya? Yes. Ni Drew yun. Ni Drew. So, meaning to say, wala nang show wala nang natitirang show si Drew Arellano sa GMA. Sad to hear. Di may signal pay naman pala para mapanood ng T5 RPA TVet. Oo. May signal pay pati. Oo, may signal pay sila di ba? For free mapapanood nyo. One-time payment lang ba ang Sulit TV box? Yes, one-time payment. Is a one-time payment, guys. Walang mga fees yan. Ano yan eh? Receiver yan. So wala kang babayarang monthly dyan. Diyan cable. Ano pa? Black and white to color TV and now to digital TV. Yun yung transition yan. Yan yung transition. Pre-martial law era, guys, nagtapos sila ang unang gumamit ng cable, ng color television is ABS-CBN pa rin. Yan. So, yan ay kaalaman.
Yan archive, kaalaman yan, kasaysayan guys, kasaysayan. Wala sila niyan. So, yung pag mga tungkol sa kasaysayan ay pwede nyo akong tanungin dyan. Kasi mahilig tayo dyan sa kasaysayan eh. Mahilig tayo sa history. Biyahe ni Drew na lang ang show ni Drew sa GTV. Meron pa ba? Okay. Diba dati pa siya, meron siya dating kawig na programa dati, Weekend Getaway. Weekend Getaway, sa kanya din yun eh. Show din niya yun eh. So maganda yung maganda yung maganda yung future ng television next year. So maganda ang tanong lang dito siguro is magiging patas na rin ba ang laban? Magiging patas na rin ba ang laban? Kasi nga ang dami ng stations ng digital stations ng GMA na pag-alaman ko na mas lamang sila ng konti sa TV5 pero hindi nalalayo. Hindi na kagaya ng dati na ang dami nilang station, 114. Dito siguro malamang nila ay mga 5 stations lang. So yun ay advantage yun sa mga lalo na sa TV5 dahil yun nga papalakas pa lang yung kanilang programming at kailangan nilang mag-catch up. Ayun, sorry. So kailangan pa nilang bumawi sa mga lugi nila ng mga nakaraang taon. So yun nga, ngayon dinadagsa na sila ng sponsors, dumarami na yung advertisers nila. Yan ay mula nung last year yan, mula nung lumipat ang TVJ, mga Dabarkans. Isa sa mga nakatulong sa kanila, yung Itbulaga. Totoo. Lamang nga kaso nabawasan sila ng regional stations, tama. Diba? Sa loob ng isang taon, ang dami nang naligwak na shows at channel sa kanila. Diba? Number 1 pa ba yun? Matatawag. Lamang nga kaso nabawasan sila. Okay. Regional stations. Yun nga eh. So, moral lesson dito, wag masyadong mayabang. Wag mayabang. Wag nyo masyadong mayabang. Kasi hindi natin alam ang future, di ba? Malamang siguro malakas ka man ngayon, pero magugulat ka na lang, pagtanda mo, mahina ka na pala, wala na. Talo ka na ng mga bata, mga mas matatalino. So yun lang. May questions pa ba kayo? Richard Carpenteros, kiniklaim naman nila na naman nila number 1 daw sila sa digital presence. Ang tanong, gaano ba kahanda ang GMA pagdating sa digital TV pinag-uusapan natin, hindi lang puro good joke, diba? Meron din kailangan mo ring matulog, kailangan mo rest, diba? Kailangan mo ring maging humble. Kailangan mo ring maging humble, guys. Wag mo masyadong mayabang. Buti pa ang TV5 tahimik lang. So yun nga. Tahimik lang ang TV5. Nagtatrabaho, they're working hard. Kung magwagi man sila, kung makita man natin sila na nag-number 1, hindi yun dahil sa kakayahan nila, kundi syempre, sa tulong ng Diyos yun. Diba? Tulong ng mga audience, sa tulong ng mga kapatid natin, at sa tulong ng mga advertisers and sponsors natin. I mean, sa online views pala sila leading. Online views, oo. Ang tanong sa digital, yun sa digital, malalaman natin kung ganun pa ng score nila, ganun pa ng rating sila. Yun lang naman guys. Maraming salamat sa mga tumutok. Yan, thank you sa mga tumutok guys. At good job kayo dyan.
So, kung gusto niyo pang So, kung gusto niyo mapanood yung gusto niyo mapanood yung o gusto niyo makita yung website, punta lang kayo dito sa ating website, lmtbdigital@blogspot.com. So, ito guys, ito yung website yan. Ito yung website. Pakita natin yan. Ayan, yan po yung website natin. Yan. Diyan natin tayo magpo-post, hindi lang dun sa isa. So, yan. Kung gusto niyo, kung kaya niyo i-bookmark bookmark niyo na din yung website para pag may mga new content, may mga bagong post tayo, dito niyo mababasa sa website natin. So, yun lang naman guys. Yun lang ang aking update sa ngayon. Ako'y natok na, pasensya na guys. Sabi ni Tera, nabasa ko na pala yan. Papayag ka ba na kasama sa DTV ang True FM TV at 1PH? Yes! Oo. Para sa akin, pabor ako dyan. Basta may kuryente na naman today. Ay! Wala kasi kadala yung mga kanguso na yun. Wala. So ngayon, yung kanilang galit ay napupunta na naman sa akin dahil nga nasupalpal na naman sila. Nakuryente na naman sila. Ay, wala tayong magagawa dyan. Labas na tayo dyan. Pag silang dalawa, ABS-GMA ang nagtatalo. Mga fans ng ABS tsaka GMA ang nagtatalo. Labas tayo dyan. Saka lang tayo umentra kapag dinadamay na ang TV5. Pag dinadamay na ang TVJ. Diba? So, yun lang. Maraming salamat sa mga nanood. Yan lang. So, huwag nyo kakalimutan bisitahin yung website ko. Yung website natin. lmtbdigital at blogspot.com. So, yun lang naman po. Maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga kasama sa mga natin. So, hiring tayo guys. So, sa mga gustong maging co-admins ko, mag-send lang kayo ng video at saka mga sample na mga post nyo sa Canva. Tapos titingnan natin. Ako mag-i-interview sa inyo. So yun, good luck sa mga mag-a-apply. Good luck sa mga mag-a-apply na co-admins. So, I'll see you around. So, wag lang nilang kantayin ng TV5. No, wag lang kakantayin. Wala. So, yun lang, matutulog na. Tulog na tayo, guys. Maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga nanood ng live stream natin. Dapat nga 20 minutes lang tayo pero naging isang oras. So yun lang naman guys. Maraming salamat sa mga, hanggang doon lang naman. Maraming salamat po sa mga nanood. And again, this is LMTV at matulog na po tayo. Yan. Mag-ingat kayo palagi at see you sa next live stream natin. Yan. So, ingat, God bless, and mag-ingat kayo palagi. Good night sa inyo lahat, guys. Bye-bye.